So, ito yung ating sweater roundhead mga ka-farmers. Yan. So, ito ay nasa isang taon na manok. So, hindi ko pa na-try itong ma-spar. Pero yung mga nakababatang kapatid nito, yung isa ay 2 beses nang nanalo. Alright, so nasa dugo siguro nila yung pagiging winning line. So meron pa akong mga natirang ito. Dito sa akin, sa manukan ko, meron akong 4 nito. Tsaka dun sa isang area ko, meron pang 2 or 3 natira na mga kapatid nito. So ito mga sweater roundhead, hindi sila gaanong matatangkad. Yung katawan nila ay sakto lang. So kung ganyan yung mga ka-farmers, parang maliit tingnan, pero kapag hihipuin mo yan, ay maganda yung pangangatawan yan. So yan, no. Alright. So ito naman yung ating anak ng abuhin mga ka-farmers na asil. Ito yung nakakross sa gold. Ito na lang yung natira dito sa akin. So yan, nandito siya sa playpen para makapag-exercise na rin, makalipad at saka makakilos ng maayos. So ang kasama niya dito sa playpen, itong 2 bulik na mga matatanda. Yan, no. So yan yung bulik natin na nasa mga 2 years old na. So 2 ito, magkakapatid. Ito yung isa. Yan. So matanda na, hindi ko pa nalaban dahil hindi naman ako naglalaban parati. So dito naman, ito yung ating sweater asil na brood stag. Alright, ito yung ginamit natin sa pagpapalahi ng 3/4 asil, 3/4 sweater at saka 1/4 asil. So ito, ang dugo nito ay half sweater, half asil. Yan. So yan siya. At saka krinos ko ulit sa kanyang mama na asil, yung sweater. So ang dugo nito ay naglalaro na lang sa 1/4 na lang yung asil ng nagiging anak nito, yung napakita ko sa inyo kanina sa previous videos natin. So yan siya, oh. So meron akong 4 pang magkakapatid na natira nito. 2 yung ginagamit ko na brood stag, ito at saka ito yung isa. Ito naman yung isang kapatid nila pero hindi kapatid ng ama. Yan, oh. Ito yung pile na asil natin. So ito yung isang kapatid mga ka-farmers, oh. Yan. So yung 2 magkapatid, ayun yung isa. Yun. At saka yung isa nandun sa likuran. Alright. So ang ginamit pala natin sa breeding mga ka-farmers nito ay itong mga babae na nandito sa dumping pen. So ngayon, hininto ko na ang pagbe-breeding sa kanila. Although parati pa rin silang nangingitlog. So hininto ko na dahil medyo marami na rin yung mga sisiw. Baka hindi na natin ma-sustain yung pagpapakain sa kanila at saka yung lalagyan. Kaya hininto ko muna. So yan sila. Itong 3 na ito, yan yung nasa isang dumping. Yan yung roundhead natin na yung 2 magkakapatid at saka yung isa naman is yung seed fowl natin. So yung 3 namang dumping nandyan, yan naman yung mga sweater na magkakapatid rin ng mga babae. Alright. Ito naman yung ibang roundhead natin, sweater roundhead mga ka-farmers. Doon sa isang area natin, meron akong 3 naiwan dito. Ang kapatid nito rin ay yun yung nanalo ng 2 beses. So ito na lang yung mga natira sa atin na mga kapatid niya. So dito natin inilagay sa bahay ng aking misis yung mga manok na ito. Alright, so mamaya i-check natin ang malapitan nito.